Magandang araw sa lahat ng pusong nakikinig. Ako si Clara at welcome sa Kwentong Puso. Isang espasyo kung saan ang bawat kwento ay may sariling tinig at ang bawat luha ay may dahilan. Paano kung ang isang salita ay kayang bumasag ng iyong buong pagkatao? Para sa ating bida, ang isang gabi ay nag-iwan ng sugat na mas malalim pa sa hiya. Ito ay kwento ng isang dangal na niyurakan at isang pag-ibig na isinilang mula sa abo ng isang malupit na tadhana. Sa isang marangyang ballroom sa Makati, sa gitna ng nagkikislapang mga ilaw at tawanan, nagsimula ang lahat sa isang simpleng tanong. Can you believe this? Ang boses ay malakas, puno ng paghamak, at tumagos sa ingay ng buong ballroom. In a place like this, a waiter who can't understand simple English. Nakakaawa na naman. Huminto ang mundo ni Aya. Parang nabasag ang hangin sa paligid niya. Narinig niya ang bawat pantig, malinaw na malinaw, parang kulog sa isang tahimik na silid. Ang mga tawanan sa lamesa ng lalaki ay parang mga karayom na tumusok sa kanyang mga tainga. Kawawa. Pathetic. Naging blangko ang lahat. Tanging ang pag-echo ng salitang yon ang umuugong sa isip niya. Hindi niya namalayan na ang hawak niyang tray ay bahagyang nanginginig. Ito ba ang kapalit ng lahat? Ang pagod sa maghapon at ang puyat sa magdamag? Ang pagsuko sa kanyang pangarap na makapagtapos sa Ateneo para lang may maipanggamot sa inang nasa Davao? Ang lahat ng sakripisyo niya para lang tawaging kawawa ng isang estrangherong hindi alam ang kanyang pinagdadaanan? Isang mainit na likido ang tila umakyat sa kanyang dibdib. Hindi luha, kundi galit. Isang galit na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng mga ngiti at pagtango. Dahan-dahan, huminga siya ng malalim. Itinuwid niya ang kanyang likod. Ang panginginig ng kanyang kamay ay biglang nawala. Inilapag niya ang pitsel ng tubig sa lamesa ng may ingat. Ang tunog ay halos hindi marinig. Ngunit sa katahimikang biglang bumalot sa kanilang lamesa, ito ay sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa lalaking nagsalita. Isang binatang makisig. Suot ang isang mamahaling suit, mayabang ang tindig. Si John Miguel Castillo. Sir, panimula ni Aya. Ang boses niya ay kalmado, malinaw, at walang bahid ng panginginig. Natigilan si John. Hindi niya inaasahan ang pagsagot. Ang kaalaman po sa Ingles ay hindi basihan ng pagiging edukado. Bawat salita ay binitawan niya ng may bigat at kahulugan. Ang kabutihang loob, iyon po ang tunay na sukatan. Isang sampal. Isang sampal na hindi nakikita, pero ramdam na ramdam. Isang nakabibinging katahimikan ang bumagsak sa buong silid. Maging ang mga usapan mula sa ibang lamesa ay tila huminto. Ang mga mata ng lahat ay napako sa kanila. Nakita ni Aya ang pagkagulat sa mga mata ni John. Ang pagiging arogante sa mukha nito ay napalitan ng di makapaniwalang ekspresyon. Ang kanyang mga kaibigan ay natikom ang mga bibig. Hindi na hinintay ni Aya ang kanilang reaksyon. Dahan-dahan siyang tumalikod. Taas noo. Bawat hakbang palayo sa lamesang yon ay parang 1 kilometro ang layo. Ngunit hindi niya hinayaang makita ni Numan ang luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Naiwan si John Miguel Castillo na nakatanga, nakatingin sa likod ng babaeng naglakad palayo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang siya ang kahabag-habag. Kinagabihan, hindi mapakali si John Miguel Castillo. Pabalik-balik sa kanyang isipan ang nangyari. Hindi ang kahihiyan, hindi ang mga mapanuring tingin ng mga kasosyo sa negosyo. Ang mga mata ng babae. Iyon ang multong bumabagabag sa kanya. May tapang, may pait, at may dignidad na hindi niya inaasahan mula sa isang waiter. Sa bawat pagpikit niya, ang mga matang iyon ang nakikita niya. Tila isang salamin na ipinapakita sa kanya ang isang imaheng
Ayaw niyang tanggapin. Kinabukasan, sa almusal, hindi niya napigilang ikwento ang pangyayari sa kanyang ama, si Don Ricardo Castillo, ang haligi ng kanilang imperyo. Isang waiter lang yan, John Miguel. You gave her too much importance, sabi ng matanda habang binabasa ang business section ng dyaryo. Hindi man lang inaalis ang tingin dito. She wasn't just a waiter, Dad. The way she spoke, the way she looked at me. At ano naman ang pangalan ng babaeng ito na gumugulo sa isip mo? Tanong ni Don Ricardo. May bahid ng inis. Aya. Aya Reyes, I think. Taga Davao daw. Sagot ni John. Sa pagbanggit ng mga salitang iyon, biglang natigilan si Don Ricardo. Ang kamay niyang may hawak na tasa ng kape ay huminto sa ere. May dumaang anino sa kanyang mga mata, isang bagay na mabilis niyang itinago. Ibinalik niya ang tasa sa platito at malamig na nagsalita. Reyes? Maraming Reyes sa Davao. Kalimutan mo na yan. We have more important things to discuss. Ang tungkol sa merger ni na Bianca. Ngunit huli na. Nakita ni John ang pagbabago, ang biglaang pag-iwas. Isang piraso ng palaisipan ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Hindi na siya sumagot. Tumayo siya at nagpaalam. Ngunit sa kanyang pag-alis, isang utos ang ibinigay niya sa kanyang assistant sa telepono. Find everything you can about a woman named Aya Reyes, waiter, taga Davao. Sa mamantala, sa isang maliit na apartment sa gilid ng Makati, malayo sa karangyaan ng mga Kastilyo, umupo si Aya sa harap ng kanyang laptop. Ang ilaw mula sa screen ang tanging liwanag sa kanyang kwarto. Sa screen, nakikita niya ang mukha ng kanyang ina, si Aling Elia na nakahiga sa isang kama sa ospital sa Davao. Payat ito, ngunit may ngiti sa mga labi. Kamusta ka na, Nay? Tanong ni Aya. Pinipilit pa siglahin ang kanyang boses. Heto anak, ayos naman. Ikaw ang kamusta? Ayos ka lang ba riyan? Kumakain ka ba sa tamang oras? Ngumiti si Aya. Sa gilid ng kanyang laptop ay nakapatong ang isang maliit na tinapay at isang baso ng tubig, ang kanyang hapunan. Sa tabi nito ay isang sobre mula sa ospital, isang bill na hindi niya alam kung paano babayaran. Itinago niya ang sobre sa ilalim ng libro. Okay na, okay po. Nay, huwag niyo po akong alalahanin. Pagsisinungaling niya, habang marahang hinihilot ang sariling kamay na nananakit sa maghapong pagbubuhat, na para bang kamay ng kanyang ina ang kanyang minamasahe. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Aya. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na tila mga bituing hindi niya kayang abutin. Kinagabihan, habang pauwi na si John, iniabot sa kanya ng kanyang assistant ang isang brown folder. Binuksan niya ito sa loob ng sasakyan. Mga litrato ni Aya, mga impormasyon, at sa unang pahina, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Pangalan, Ariana Isabel Reyes, Edukasyon, Ateneo de Manila University, BA Linguistics. Status, Dean's Lister, 2019-22. Remarks, indefinite leave of absence, family reasons. Natigilan si John, Atenean, Dean's Lister. Ang babaeng tinawag niyang kawawa ay mas matalino pa marahil sa lahat ng taong kasama niya sa lamesa noong gabing iyon. Bigla niyang naintindihan, ang tapang sa mga mata nito ay hindi lang basta tapang. Iyon ay talinong nasugatan, karangalang nyurakan. Hindi siya ordinaryo at dahil doon, lalo siyang naging delikado. Ang impormasyon sa folder ay parang isang suntok sa sikmura ni John. Hindi lang ito tungkol sa pag-aaral ni Aya. Nandoon ang kompletong detalye ng kalagayan ng kanyang ina, stage 3 cancer, at ang kasunod na mga papel ay ang listahan ng mga bayarin sa ospital. Isang halaga na may napakaraming zero, isang halaga na kayang bumili ng 10 sports car, isang halaga na katumbas ng buong buhay na pagtatrabaho ng isang ordinaryong tao.
Bigla niyang naramdaman ang bigat ng salitang binitawan niya. Kawawa. Hindi siya kawawa. Siya ay isang mandirigma. Isang anak na isinasakripisyo ang lahat para sa kanyang ina. At siya, si John Miguel Castillo, ang humamak sa kanya sa gitna ng kanyang pinakamabigat na laban. Isinara niya ang folder. Ang konsensya niya ay hindi na isang bulong lang. Isa na itong sigaw. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang tawag lang sa kanyang personal assistant. That hospital bill for Mrs. Ilya Reyes in Davao, sabi niya. Ang boses ay mariin at walang pag-aalinlangan. Bayaran mo. Lahat. Sir, pero ang halaga po. I don't care about the cost. Putol ni John. Bayaran mo lahat. At isa pa, siguraduhin mong walang makakaalam na galing sa akin ang pera. Use one of the foundation's anonymous accounts. Understood? Yes, sir. Understood. Pagkababa ng telepono, sumandal si John sa upuan ng kanyang kotse. Hindi siya nakaramdam ng gumaan na pakiramdam. Sa halip, naramdaman niya ang simula ng isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na hindi nababayaran ng pera. Makalipas ang 2 araw, tumunog ang telepono ni Aya. Ang ina niya. Pero sa pagkakataong ito, humahagulgol ito sa kabilang linya. Nay, anong nangyari? Ayos lang po ba kayo? Natatarantang tanong ni Aya. Napatalon siya mula sa kanyang kinauupuan. Anak, isang milagro. Sigaw ng kanyang ina sa gitna ng pag-iyak. May nagbayad ng lahat ng utang natin sa ospital. Bayad na lahat, Aya. Lahat-lahat. Parang nabingi si Aya. Ano po, Nay? Sino daw po? Hindi nila masabi. Isang anonymous donor daw, anak. Isang anghel na pinadala ng Diyos. Makakapag-chemo na ako ulit. Hindi na tayo kailangang mag-alala. Ang balita ay dapat maging masaya. Dapat ay tumatalon din siya sa tuwa. Umiiyak sa pasasalamat. Ngunit habang pinapakinggan niya ang kagalakan sa boses ng kanyang ina, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi siya naniniwala sa mga himala na dumarating ng walang dahilan. Pagkatapos ng tawag, naupo si Aya sa dilim ng kanyang silid. Ang saya na narinig niya mula sa kanyang ina ay unti-unting napalitan ng isang malaking tandang pananong sa kanyang isipan. Sino ang gagawa nito? Wala silang mayamang kamag-anak. Ang mga kaibigan nila ay kapos din. Isang estranghero. Bakit? Pilit niyang inaalala ang mga nangyari sa nakalipas na mga linggo at isang pangyayari lang ang naiiba. Isang gabi, isang mayabang na lalaki, isang pang-iinsulto. Hindi, imposible. Ngunit habang paulit-ulit niyang itinatanggi, lalong lumilinaw ang koneksyon sa kanyang isipan. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nakatitig lang siya sa kisame. Hawak ang cellphone kung saan nakasave ang text message mula sa ospital na nagkukumpirma ng balita. Ang kaligtasan ng kanyang ina ay dumating. Ngunit para sa kanya, ito ay parang isang tanikala na ipinulupot sa kanyang leeg. Bumulong siya sa katahimikan. Sino ka? At bakit? Sa isang penthouse sa kabilang dulo ng Makati, pumasok si Bianca Vergara. Nakangiti. Dala ang isang bote ng mamahaling alak. Celebrating our future merger, darling, sabi niya. Papalapit kay John na nakaupo sa kanyang desk. Ngumiti si John, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa kanyang pagod, hindi niya namalayan ang isang papel na naiwan sa gilid ng kanyang lamesa. Isang kopya ng bank transaction. Habang naglalakad si Bianca palibot ng desk para yakapin si John, ang kanyang mga mata, nasanay sa mga detalye, ay agad na nahagip ito. Davao General Hospital. Amount, ₱800,000 to. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi nagbago, ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na hinala ang nagsimulang mabuo. Anong negosyo ni John Miguel sa isang pampublikong ospital sa Davao? Hinalikan niya si John sa pisngi
Ang isip ay nagtatrabaho na. Everything all right, my love? You seem distracted. Just tired. A lot of work? Sagot ni John. Ngumiti lang si Bianca. Isang ngiti na kasing ganda at kasing talim ng isang piraso ng bubog. Ang hinala ay parang lason sa isipan ni Bianca Vergara. At siya ang tipo ng babae na hindi naghihintay na kumalat ang lason. Siya mismo ang hahanap ng lunas o ng punot dulo nito. Kinabukasan, sinubukan niyang tanungin si John tungkol sa transaksyon. Darling, I saw the payment for a hospital in Davao. Is one of our employees there in trouble? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Nag-iba ang timpla ng mukha ni John, ngunit mabilis itong naitago. It's nothing. Just a small, charitable donation. An old family friend. Sinungaling. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Bianca. Kilala niya si John. Alam niya kapag ito ay nagsisinungaling. Hindi kailanman naging interesado si John sa mga small charitable donations, lalo na kung walang media coverage. Hindi na siya nagtanong pa. Ngumiti lang siya at ibinuhos ang kanyang atensyon sa pagpaplano ng kanilang engagement party. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang isip ay nag-uumpisa ng magtrabaho. Isang tawag sa kanyang pribadong investigador ang kailangan. I need you to look into a transaction. Sabi niya sa telepono, from one of J.M. Castillo's foundations to Davao General Hospital. I want to know who the beneficiary is immediately. Hindi nagtagal. Dumating ang sagot. At nang mabasa ni Bianca ang pangalan sa email, isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang perpektong kolorete na mga labi. Ariana Isabel Reyes. Ang pangalan ay pamilyar. Kinuha niya ang kanyang tablet at mabilis na nag-search. Lumabas ang mga balita tungkol sa isang viral waiter na sumagot sa isang aroganteng bilyonaryo, si John Miguel, at ang waiter ay si Aya Reyes. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkadugtong-dugtong. Ang kahihiyan ni John, ang biglaang charity sa Davao. So, this is your little secret, John Miguel. Bulong niya sa sarili. Ang mga mata ay nag-aapoy sa selos at galit. A pathetic little waiter. Hindi siya nagsayang ng oras. Nalaman niya kung saan nagtatrabaho si Aya. Hindi sa marangyang hotel, kundi sa isang maliit na karinderya sa kanto, kung saan siya kumukuha ng extra shift. Kinahapunan, isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang huminto sa tapat ng simpleng kainan. Lumabas si Bianca Vergara. Suot ang isang puting dress na nagkakahalaga marahil ng isang taong sahod ni Aya. Ang lahat ng tao sa loob ay napatingin sa kanya. Pumasok siya na parang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap at natagpuan si Aya. Nakasalukuyang nagpupunas ng lamesa, nakasuot ng simpleng t-shirt at apron. Naupo si Bianca sa isang bakanteng lamesa na malapit kay Aya. Miss, tawag niya. Ang boses ay matamis ngunit may lamig. Lumapit si Aya. Nagulat sa biglaang pagdating ng isang kliyenteng mukhang hindi nababagay sa lugar. Yes, ma'am. Ano po ang sa inyo? Tinitigan siya ni Bianca mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pangmamaliit. Hindi siya umorder. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono at ipinakita ang isang litrato. Isang litrato nila ni John. Masayang magkayakap. My fiancé, John Miguel Castillo. Kilala mo ba siya? Nanigas si Aya. Ang paghinga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Tumangulang siya. Ngumiti si Bianca, isang nangiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at ipinatong ang kanyang mga kamay sa lamesa. Nagkikislapan ng diamante sa kanyang daliri. Good, sabi niya, dahan-dahan, na parang ninanamnam ang bawat salita. Ikaw pala si Aya Reyes. Hinintay niyang tumingin si Aya sa kanyang mga mata bago niya bitawan ang kanyang lason. Gusto ko lang malaman,
Ang boses niya ay bumaba. Naging isang bulong na sapat lang para marinig nilang dalawa. Ngunit ang talim nito ay kayang pumatay. Magkano ang binayad ng fiancé ko para bilhin ang dangal mo? Ang mga salita ni Bianca ay parang asido na bumuhos sa kaluluwa ni Aya. Nanatili siyang nakatayo, hindi makagalaw. Ang ingay ng karinderya, ang kalansingan ng mga kubyertos, ang tawanan ng mga kumakain ay biglang nawala. Tanging ang mapanuyang mukha ni Bianca ang kanyang nakikita. Hindi, hindi totoo yan. Halos pabulong na sagot ni Aya. Ang boses niya ay basag. Isang ngingiti lang ang isinukli ni Bianca. Isang namangiti ng tagumpay. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit na walang gusot, at tiningnan si Aya na para bang ito ay isang langaw na gusto niyang patayin. Think about it. A simple waiter and a multi-million hospital bill paid in full. Do the math. Sabi niya bago tumalikod at naglakad palabas. Iniwan si Aya na nanginginig sa gitna ng kainan. Hindi na naghintay si Bianca na gumawa ng iskandalo. Ang lason ay naibigay na niya. Hahayaan na lang niyang ito ay kumalat. At kumalat nga ito. Hindi sa social media, hindi sa balita. Ang lason ni Bianca ay mas makaluma, mas personal, at mas mabisa, isang tsismis. Nagsimula sa isang tawag sa isang kaibigang socialite na may kilala sa barangay kung saan nakatira si Aya. Oh my goodness, I pity John Miguel. He was just trying to help this poor girl from Davao, out of kindness. But it seems the girl got the wrong idea. Ang kwento ay parang apoy na gumapang sa tuyong damo. Kinabukasan, naramdaman agad ni Aya ang pagbabago. Ang may-ari ng karinderya, si Aling Nena, na dati parang pangalawang ina sa kanya, ay naging malamig ang pakikitungo. Ang mga kasamahan niya sa trabaho ay nagbubulungan kapag siya ay dumadaan. Pag-uwi niya, ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya ay umiiwas ng tingin. Ang iba na may titingin mula sa kanilang mga bintana, magbubulungan, at saka magtatawanan. Yan daw yung waiter. Ang swerte, nakabingwit ng bilyonaryo. Kapal ng mukha, ginamit pa ang sakit ng ina. Bawat salita ay isang karayom, bawat tingin ay isang paghusga. Ang utang na loob na sana'y pasasalamatan niya ay naging isang marka ng kahihiyan sa kanyang noo. Isang hapon, hindi na nakatiis ang matalik niyang kaibigan na si Luz. Habang naglalakad sila pauwi, narinig nila ang dalawang kapitbahay na nag-uusap ng malakas. Napakaswerte naman pala, sabi ng isa. Akala mo kung sinong malinis at tahimik, may tinatago naman palang kalandi ang taglay. Sumabog si Luz. Hoy! Anong pinagsasabi niyo dyan? Sigaw niya. May alam ba kayo sa pinagdadaanan ng kaibigan ko? Ang kakapal ng mga mukha niyo. Ngunit hinila ni Aya ang braso ni Luz. Ang mukha niya ay pagod. Ang mga mata niya ay walang buhay. Hayaan mo na sila, Luz, sabi niya. At sa boses niyang yon, narinig ni Luz ang panginginig. Ang sakit na hindi na kayang itago. Wala na tayong magagawa. Sa gabing iyon, nagkulong si Aya sa kanyang kwarto. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sinusubukang pigilan ang mga luhang kanina pa, gustong kumawala. Bakit ganito ang mundo? Siya na ang nasaktan? Siya na ang hinusgahan. Pero bakit parang kasalanan pa rin niya ang lahat? Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nanay calling. Isang saglit ng ligaya at takot ang bumalot sa kanya. Kinuha niya ito, huminga ng malalim, at sinubukang pasayahin ang kanyang boses. Nay, kamusta po? Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi masaya. Puno ito ng pag-aalala. Anak, tumawag sa akin ang Tita Rose mo dyan sa Maynila. Panimula ni Aling Elia. Aya? Anak, totoo ba? May mga naririnig daw siyang hindi magandang balita tungkol sa'yo at sa isang lalaking mayaman daw. Sa puntong yun, gumuho ang mundo ni Aya. Ang tsismis, ang lason, umabot na sa Davao. Umabot na sa taong pinoprotektahan niya, higit pa sa kanyang sariling buhay. Hindi na niya napigilan.
Isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi na sinundan ng sunod-sunod na patak ng luha. Dumating sa pandinig ni John Miguel ang mga tsismis. Hindi niya ito gustong paniwalaan noong una. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, palakas ito ng palakas. Mga bulungan sa mga social circles na ginagalawan niya. Isang text message mula sa isang pinsan. Kahit ang kanyang assistant ay naglakas loob na magtanong, mukhang pera, gold digger, ginamit ang ina. Isang galit na hindi niya panaramdaman noon ang umakyat sa kanyang lalamunan. Galit, hindi kay Aya, kundi sa sarili niya. Ang tangi niyang ginawa ay subukang itama ang isang pagkakamali. Ngunit sa halip, ay nagdulot pa siya ng mas malaking pinsala. Siya ang naglagay ng target sa likod ni Aya. At habang nag-aapoy ang galit sa loob niya, isang malamig na alaala ang bumalik. Ang reaksyon ng kanyang ama. Ang pagtigil nito sa pag-inom ng kape. Ang biglaang paglamig ng mga mata nito nang marinig ang pangalang Reyes at ang lugar na Davao. Hindi iyon simpleng reaksyon, may kahulugan iyon. Isang kahulugan na pinipilit itago. Sa gabing iyon, hindi siya umuwi sa kanyang penthouse. Dumiretso siya sa lumang bahay ng kanilang pamilya, kung nasaan ang silid-aklatan na naglalaman ng kasaysayan ng mga kastilyo. Sa ilalim ng madilim na ilaw, mag-isa niyang hinalughog ang mga lumang kabinet na amoy luma at kahoy. Hinahanap niya ang kahit anong bagay na may kaugnayan sa Davao. Sa mga unang taon ng negosyo ng kanyang lolo, sa pinakasulok ng isang estante, sa likod ng mga makakapal na libro ng batas, natagpuan niya ang isang baul na bakal, kinakalawang na sa katagalan. Pagbukas niya rito, isang amoy ng lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa loob, naroon ang mga dokumento, mga titulo ng lupa, mga kasunduan, mga mapa. Lahat ay sulat kamay at luma na. Ang tinta ay halos kupas na. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito, mga pangalan ng mga lugar sa Davao. At doon, sa isang makapal na folder, nakita niya ito. Isang lumang titulo, nakapangalan sa isang Mateo Reyes. Sa ilalim nito, isang kasunduan sa pagbebenta. Napakaliit ng halaga. Halos ibinigay na lang. Ang bumili, si Ricardo Castillo Sr., ang kanyang lolo. Kinuha niya ang lumang mapa. Ang lupain ng mga Reyes ay nasa sentro. Iyon ang pinakamatabang lupa, kung saan dumadaloy ang ilog. Ang mga lupain sa paligid nito ay pag-aari ng mga Kastilyo. Unti-unti, nabuo ang kwento sa kanyang isipan. Hindi ito isang simpleng bentahan. Ito ay isang pagkubkob. Binili ng kanyang lolo ang lahat ng lupain sa paligid. Isinara ang mga daanan, pinutol ang daloy ng tubig, hanggang sa ang pamilya Reyes ay walang nagawa, kundi ibenta ang kanilang paraiso sa halagang halos wala nang matira. Isang legal na pagnanakaw at ang lupang iyon ang naging pundasyon ng lahat ng mayroon sila ngayon. Nabitawan ni John ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig na gawa sa nara, mga dilaw na testamento ng kasalanan ng kanyang pamilya. Naupo siya sa sahig, sa gitna ng mga dokumento. Ang bigat ng kanyang pangalan, Castillo, ay biglang dumagan sa kanya na parang isang bundok. Ang yaman na kanyang ipinagmamalaki, ang kapangyarihan na kanyang ginamit para yurakan ng isang babae. Lahat ng iyon ay nabahira ng dugo at luha ng mga ninuno ng babaeng iyon. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa kanyang tuhod at isinubsob ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang bigat at dumi ng kasalanan na dala-dala ng pangalang Castillo. Dala ang mga dokumento, umuwi siya sa mansyon kung saan naghihintay ang kanyang ama. Walang paligoy-ligoy. Inilapag niya ang mga titulo sa lamesa sa pagitan nilang dalawa. "Ano to, Dad?" tanong ni John. Ang boses niya ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Tiningnan lang ni Don Ricardo ang mga papel, walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Kumuha siya ng isang baso ng brandy at dahan-dahang uminom bago sumagot. Ang kanyang boses ay malamig,
at matigas na parang bato. Ganyan ang mundo, John Miguel. Ang malakas ang siyang nananalo. Nagnakaw tayo, Dad. Sinira natin ang buhay nila. Hindi tayo nagnakaw. Nagnegosyo tayo. Pagtatama ni Don Ricardo, ang mga mata ay walang emosyon. At huwag mong sisirain ang lahat ng pinaghirapan ng lolo mo para lang sa isang babaeng taga-probinsya. Isang text message ang natanggap ni Aya mula sa isang numerong hindi rehistrado. We need to talk about John Miguel and about your mother's hospital bill. Meet me at the Grand Cafe, 3 p.m. BV. Nangginig ang mga kamay ni Aya habang binabasa ang mensahe. Bianca Vergara, alam niyang isa itong patibong. Ngunit ang pagbanggit sa bayarin sa ospital, kailangan niyang malaman ang totoo. 3:00 ng hapon, pumasok si Aya sa malamig at tahimik na Grand Cafe. Nakaupo na si Bianca sa isang mesa sa sulok, mukhang kalmado habang humihigop ng tsaa. Naupo si Aya sa tapat niya, walang imik. I'm glad you came, panimula ni Bianca. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa, Aya. I know you're a smart girl, a former Dean's Lister in fact. Natigilan si Aya. Hanggang saan ang alam ng babaeng ito? Ang mga chismis, pagpapatuloy ni Bianca. I may have had a hand in that, but it's nothing personal. It's just business. And you are bad for business. Anong kailangan mo sa akin? Diretsahang tanong ni Aya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ngumiti si Bianca at inilapag ang kanyang tasa. Simple. I want you to disappear from John Miguel's life. At para tulungan kang magdesisyon, I'll tell you the truth. Sumanandal siya. Tingin mo ba tinulungan kanya dahil na-guilty siya sa sinabi niya sa party? That's cute. Pero hindi yun ang buong kwento. Inilabas ni Bianca ang isang brown envelope at inilapag ito sa lamesa. Una sa lahat, para matapos na ang pag-iisip mo, oo, si John Miguel ang nagbayad ng lahat ng gastusin ng nanay mo sa ospital. Kinumpirma na ang hinala niya, ngunit ang marinig ito mula mismo sa bibig ni Bianca ay parang isang sampal. Pero, dagdag ni Bianca, at ang salitang yon ay parang isang babala. Hindi ka niya tinulungan dahil mabait siya o dahil may gusto siya sa'yo. Dahan-dahan niyang itinulak ang envelope palapit kay Aya. Binabayaran ka niya, Aya. O mas tamang sabihin, binabayaran niya ang pamilya mo. Nangunot ang noo ni Aya. Anong ibig mong sabihin? Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Aya habang binubuksan ang envelope. Sa loob, naroon ang mga kopya ng mga dokumento, mga lumang titulo ng lupa, isang lumang kasunduan, at isang lumang mapa ng Davao. Kilala mo ba ang pangalang Mateo Reyes? Tanong ni Bianca. Tumango si Aya. Lolo ng lolo ko. Exactly, sabi ni Bianca. Ang pamilya mo ang dating nagmamay-ari ng pinakamatabang lupain sa Davao. Ang lupain kung saan nagsimula ang Castillo Land Corporation. Ang lupain na pinagkunan ng yaman ng pamilya ni John Miguel. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Aya. He's paying a debt, Aya. Isang napakaliit na bayad para sa kasalanan ng pamilya niya sa pamilya mo. Napako ang tingin ni Aya sa mga dokumento. Ang daliri niya ay gumapang sa pangalan na nakasulat sa lumang titulo. Mateo Reyes. Parang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa kanilang nakaraan, sa buhay na nawala sa kanila. Ang tulong na ibinigay sa kanya. Hindi iyon tulong. Isa yung insulto, isang limos na ibinato sa kanya ng apo ng taong sumira sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang utang na loob na gumugulo sa kanyang isipan ay biglang naging isang nakakapasong galit. Itinaas ni Aya ang kanyang nangingilid-ngilid sa luhang mga mata. Tinitigan niya si Bianca at doon, ibinigay ni Bianca ang huling nakamamatay na sampal. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng tagumpay at lason. Ang kabaitan niya
ay hindi awa Aya. Isa lang yang murang bayad pinsala para sa isang utang na dugo. Sa mga salitang iyon gumuho ang lahat. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang puso niya ay parang piniga hanggang sa wala nang matira. Napahawak siya sa dibdib, hindi makahinga. Ang sakit ay hindi na kayang ilarawan pa. Hindi na naramdaman ni Aya ang pagod habang tinatahak ang labi ng Castillo Tower. Ang mga gwardya at receptionist na sumubok humarang sa kanya ay parang hangin na lang na kanyang dinaanan. Ang apoy sa kanyang dibdib ang nagtutulak sa kanya. Isang apoy na tumupok sa takot at hiya. Pagdating sa 30th floor, hindi na siya kumatok. Binuksan niya ang mabigat na pinto ng opisina ni John Miguel ng padabog. "Miss Reyes, you can't..." Sigaw ng sekretary sa likod niya pero huli na. Napatingin si John mula sa kanyang mesa. Gulat. Pero nang makita niya ang mga mata ni Aya, namumula, basa ng luha, pero nagliliyab sa galit, alam niyang dumating na ang oras ng paghuhukom. Sininyasan niya ang sekretary na lumabas at isara ang pinto. Naiwan silang dalawa sa malawak at malamig na silid. Ang katahimikan ay basag na basag ng mabibigat na paghinga ni Aya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Aya sa unang sandali. Humakbang siya palapit sa mesa. Ang mga tuhod ay nanginginig sa sobrang emosyon. Inilabas niya ang brown envelope na galing kay Bianca at ibinato ito sa harap ni John. Pak! Ang tunog ng papel na humampas sa makintab na mahogany desk ay umaling-awngaw parang putok ng baril. "Ano to?" Ang boses ni Aya ay mahina, pero puno ng diin. "Sabihin mo sa akin, John Miguel, ano to?" Tiningnan lang ni John ang envelope. Hindi niya ito ginalaw. Hindi niya kailangang buksan para malaman ang laman. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mukha ay puno ng lungkot at pagsuko. "Aya, let me explain." "Explain?" Napataas ang boses ni Aya. Pumiyok sa dulo dahil sa luhang nagbabadyang bumagsak. "Anong i-explain mo? Na kaya mo binayaran ang buhay ng nanay ko ay dahil ninakaw ng pamilya mo ang buhay ng mga ninuno ko?" Humakbang palapit si John, nakaunat ang kamay. "Hindi ko alam nung una, Aya. Maniwala ka. I only found out recently. I tried to fix it the only way I knew how." "Fix it?" Tumawa si Aya ng mapakla. Isang tawang walang halong saya. "Sa tingin mo maaayos ng pera ang lahat? Tingin mo ba mabibili mo ang dignidad namin tulad ng pagbili ng lolo mo sa lupa namin? Gusto ko lang tumulong." "Hindi tulong yan," sigaw ni Aya. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha niya. "Insulto yan. Araw-araw, John. Araw-araw akong nagpapasalamat sa Diyos dahil may mabuting taong tumulong sa amin. Araw-araw, dinadala ko ang bigat ng utang na loob." Hinampas niya ang kanyang dibdib. "Alam mo ba kung gaano kabigat yon? Ang isipin na may utang ako sa isang tao? Tapos malalaman ko na galing pala sa nakaw ang ipinambayad nyo?" Lumapit si Aya. Ang mukha ay halos ilang pulgada na lang mula kay John. Nakita ni John ang sakit sa mga mata nito. Sakit na mas malalim pa kaysa noong gabing ipahiya niya ito. "Ang utang na loob na naramdaman ko, ginawa mong lason. Nilason mo ang pasasalamat ko. Nilason mo ang kaisa-isang magandang bagay na nangyari sa amin." Napayuko si John. Wala siyang masabi. Bawat salita ni Aya ay tumatarak sa kanya dahil alam niyang totoo ang lahat. "I'm sorry, Aya." Bulong niya. Basag ang boses. "I'm so sorry." "Sorry?" Umatras si Aya. Pinapahid ang luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tiningnan niya si John na parang isang estranghero. Parang isang halimaw. "Aanhin ko ang sorry mo. Maibabalik ba niyan ang dangal ng pamilya ko? Maibabalik ba niyan ang lupang kinuha niyo? Maibabalik ba niyan ang katahimikan ng nanay ko na ngayon ay pinagpipistahan ng tsismis dahil sa'yo?" Umiling si Aya. Ang galit ay unti-unting napalitan ng pagod. "Sobrang pagod. Wala akong pakialam sa pera mo, John.
Wala akong pakialam sa kapangyarihan niyo. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Bawat hakbang ay mabigat. Parang hinihila siya ng lupa pabalik, pero pinilit niyang maglakad. Bago siya lumabas, huminto siya. Hindi siya lumingon. Umalis ka sa buhay ko. Sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. At dalhin mo ang maduming pera ng pamilya mo. Hinding-hindi namin kailangan yan. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Iniwang nakatayo si John Miguel Castillo sa gitna ng kanyang marangyang opisina. Mayaman, makapangyarihan, ngunit sa sandaling iyon, siya ang pinakamahihirap na tao sa mundo. Nang umalis si Aya, hindi agad nakagalaw si John. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Ang mga salita ni Aya ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Umalis ka sa buhay ko. Dalhin mo ang maduming pera ng pamilya mo. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Pumasok si Don Ricardo. Kasunod si Bianca. Ang mga mukha nila ay seryoso at walang emosyon. Malamang ay narinig nila ang sigawan. O marahil, ito ang plinano nilang mangyari mula pa sa simula. Well, that was dramatic, sabi ni Bianca. May bahid ng sarkasmo. Hindi sila pinansin ni John. Dumiretso siya sa bintana at tumingin sa syudad sa ibaba. Isang syudad na binuo ng mga taong katulad ng kanyang lolo. Mga taong malalakas na kumukuha ng gusto nila, anuman ang kapalit. Tapos na ang gulo, John Miguel, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay parang bakal. Nagawa na ng babaeng iyon ang gusto niya. Ngayon, oras na para ayusin ang lahat. Humarap si John sa kanila. Ayusin? Dad, wala nang aayusin. Sinira natin sila. Huwag kang maging sentimental, sagot ng kanyang ama. Negosyo ito. At sa negosyo may nananalo at may natatalo. Matagal na tayong nanalo. Ang kailangan lang natin ngayon ay i-manage ang public relations. Naglakad si Bianca palapit kay John at hinawakan ang braso nito. Ang hawak niya ay malambing, ngunit ang pakiramdam ay parang isang posas. Your father is right, darling, sabi niya. Madali lang itong ayusin. Magpapatawag tayo ng press conference bukas. Tumingin si John sa kanya, pagkatapos ay sa kanyang ama. Nakita niya ang plano sa kanilang mga mata. Sa press con, pagpapatuloy ni Don Ricardo, itatanggi mo ang lahat ng malisyosong chismis. Sasabihin mong biktima ka lang ng isang oportunista. At pagkatapos, ia-anunsyo ninyo ni Bianca ang petsa ng inyong kasal. That will be the headline, the merger of two great families. Makakalimutan ng lahat ang tungkol sa isang hamak na waiter. Isang ultimatum. Isang malinaw na pagpili. Ang daan na gusto nila o ang daan palabas. At kung hindi ako pumayag, mahinang tanong ni John. Ang mukha ni Don Ricardo ay naging kasing tigas ng bato. Kung hindi ka papayag, sa araw ding iyon, wala ka ng kastilyo sa pangalan mo. Lahat ng mana mo, lahat ng posisyon mo sa kumpanya, lahat ng credit card mo, mawawala. Mag-iisa kang haharap sa mundo nang walang dala kundi ang konsensya mo. Katahimikan. Tinitigan ni John ang dalawang tao sa harap niya. Ang kanyang ama, ang kanyang mapapangasawa. Sila ang kanyang mundo, ang kanyang kinabukasan. Ngunit sa sandaling iyon, parang mga estranghero sila. Pag-isipan mo, John Miguel, sabi ng kanyang ama bago tumalikod. Sumunod si Bianca, ngunit bago lumabas, bumulong ito sa kanya. Don't be a fool, my love. Don't throw away an empire for a nobody. Naiwan siyang mag-isa. Buong gabi, hindi siya umuwi. Nanatili siya sa lumang silid-aklatan ng pamilya, napapaligiran ng mga libro at mga anino ng nakaraan. Tinitigan niya ang isang malaking litrato na nakasabit sa pader. Ang kanyang Lolo Ricardo Sr., isang lalaking mukhang matikas, may matatalim na mata, ang arkitekto ng kanilang yaman. Dati, tinitingala niya ito. Hinahangaan niya ang talino at tapang nito. Ngunit ngayon,
Sa unang pagkakataon, may iba siyang nakita. Sa likod ng kapangyarihan sa mga mata nito, nakita niya ang anino ng kasakiman, ang anino ng isang tao na handang apakan ng lahat para makuha ang gusto niya. At nakita niya ang sarili niya sa aninong yon, ang ginawa niya kay Aya sa party. Iyon ay hindi lang isang pagkakamali. Iyon ay ang dugo ng Kastilyo na nananalaytay sa kanya. Ang pagiging arogante, ang paniniwalang mas mataas siya sa iba. Kinuha niya ang mga lumang dokumento. Ang pangalan ni Mateo Reyes, isang pamilya ang nawalan ng lahat. Ang kanyang pamilya ang kumuha ng lahat. Anong silbi ng isang imperyo kung ito ay itinayo sa abo ng pangarap ng iba? Anong silbi ng pangalang Kastilyo kung ito ay simbolo ng kasalanan? Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isang saglit, ang lahat ay naging malinaw. Ang pagpili ay hindi sa pagitan ng yaman at kahirapan. Ang pagpili ay sa pagitan ng pagiging isang Kastilyo na tulad ng kanyang ama at lolo. O ang pagiging si John Miguel. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyong kanyang gagawin. Tinawagan niya ang kanyang assistant. Leo, sabi niya, ang boses ay kalmado na ngayon at puno ng determinasyon. Mag-schedule ka ng press conference bukas ng umaga. The Grand Ballroom, imbitahan mo ang lahat ng major news outlets. Yes, sir. Ano po ang ilalagay kong topic? Huminto si John saglit. Tumingin muli sa litrato ng kanyang lolo. Just tell them, John Miguel Castillo has a very important announcement to make. Pagkatapos ng komprontasyon sa opisina ni John, umuwi si Aya na parang isang basahan, walang laman. Ubos na ubos ang lakas, ang galit, ang luha. Nagkulong siya sa kanyang kwarto. Hindi siya kumain, hindi siya natulog. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang mga salita at mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mukha ni Bianca, ang mga titulo ng lupa, ang pagsuko sa mga mata ni John. Ang bigat ng lahat ng ito ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib at hindi niya alam kung paano ito aalisin. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niyang marinig ang isang boses, ang kaisa-isang boses na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Nagdial siya. Nay! Bulong niya nang sagutin ang tawag. Ang boses niya ay garalgal. Naramdaman agad ni Aling Elia ang bigat sa boses ng kanyang anak. Hindi siya nagtanong tungkol sa tsismis. Hindi siya nagtanong tungkol sa pera o sa lalaki. Anak, anong nangyari? Pagod na pagod ka, sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Sa mga salitang yon, muling bumagsak ang luha ni Aya. Hindi na niya kailangang magpanggap na malakas. Pagod na po ako. Nay, pagod na po ako sa lahat. Hikbi niya. Sa kabilang linya, huminga ng malalim si Aling Elia. Hindi siya nagbigay ng payo. Sa halip, nagkwento siya. Alam mo anak, noong bata ka pa, madalas kong ikwento sa'yo ang tungkol sa lola mo sa tuhod, si Lola Isay. Siya raw ang pinakamalakas na babae sa buong baryo namin noon. Pinakinggan lang ni Aya ang boses ng kanyang ina na parang musika sa kanyang pandinig. Sabi nila, noong nawala sa amin ang lahat, ang lupa, ang bahay. Si Lola Isay mo ang hindi sumuko. Siya ang nagtanim ng gulay sa paso. Siya ang nagbenta ng kakanin sa palengke. Siya ang nagsabi sa lahat, ang yaman natin hindi nakabaon sa lupa. Dala-dala natin dito, sabi ni Aling Elia, at narinig ni Aya ang pagtapik nito sa sariling dibdib. Isang araw, tinanong siya ng Lolo Mateo mo, hindi ka ba napapagod, Isay? Ang sagot niya, napapagod, pero hindi ako susuko. Dahil ang dangal, hindi napapagod. Dangal. Ang salitang yon ay tumagos sa puso ni Aya. Ang dangal na ipinaglaban niya. Ang dangal na sinubukan nilang bilhin.
ang dangal na minana niya mula sa kanyang mga ninuno. "Anak," malamig na sabi ni Aling Elia, "ang lupa nawawala, ang pera nauubos, pero ang dangal habang buhay dala-dala. Iyan ang tunay na yaman ng mga Reyes. Iyan ang pamana ko sa'yo. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kwento ng kanyang ina ay sapat na. Para itong isang maligamgam na kumot na bumalot sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Ngunit gumaan ito. "Salamat po, Nay," bulong ni Aya. Ang luha ay patuloy pa rin sa pag-agos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng paglilinaw. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam siya ng kapayapaan sa gitna ng unos. Ang galit niya kay John ay naroon pa rin. Ang sakit na dulot ni Bianca ay sariwa pa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas, ang kanyang pagkatao. Ang pagiging isang Reyes. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Si Luz, may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Aya, kumain ka muna. Kanina ka pa," sabi nito. Ngumiti si Aya. Isang maliit, ngunit totoong nangiti. "Salamat, Luz." Habang kumakain siya, biglang may sumigaw mula sa labas. Isang kapitbahay na nanonood ng TV. "Naku, breaking news! Ang mga Castillo, may press con daw." At sa puntong yon, pumasok ang isa pang kaibigan ni Luz, hingal na hingal. "Aya, Luz, buksan niyo ang TV. Si John Miguel Castillo may press con, live ngayon din." Nagkatinginan sina Aya at Luz. Ang puso ni Aya ay biglang kumabog ng malakas. Ano na naman ito? Ang sala ng maliit na apartment ni Aya ay napuno ng tensyon. Nakatutok ang lahat sa luma nilang telebisyon. Ang screen ay nagpapakita ng isang marangyang ballroom, ang parehong ballroom kung saan nagsimula ang lahat. Ngayon ay puno ng mga kamera, mikropono, at nagkakagulong mga mamamahayag. Sa entablado, may isang podium. Sa likod nito, ang logo ng Castillo Corporation. Sa front row, nakaupo si Don Ricardo Castillo at Bianca Vergara. Si Don Ricardo ay may blankong ekspresyon, ngunit ang kanyang panga ay matigas. Si Bianca naman ay nakangiti, isang nangiting pangkamera. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, nagbabantay. Mukha silang mga haring naghihintay sa kanilang tagapagmana na basahin ang isang inihandang deklarasyon. Maya-maya, lumabas si John Miguel Castillo. Nag-flash ang mga kamera, nag-ingay ang mga reporter. Naglakad siya papunta sa podium. Payat siya. May itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay kalmado. Huminga siya ng malalim sa harap ng mikropono. Ang buong Pilipinas ay nanonood. "Magandang umaga sa inyong lahat." Panimula niya, ang boses ay malinaw at matatag. "Salamat sa inyong pagdalo." Tumingin siya sa kanyang ama at kay Bianca, isang mabilis, ngunit makahulugang tingin. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang mga mata sa pangunahing kamera na para bang may isang tao siyang tinititigan sa kabilang dako ng screen. "Ipinatawag ko kayo ngayong umaga para linawin ang ilang bagay. May mga kumakalat na tsismis na kinasasangkutan ko at ng isang babae na nagngangalang Ariana Isabel Reyes." Sa apartment, napahawak si Aya sa kanyang dibdib. Nagsimula na. Marami ang nagsasabi na siya ay isang oportunista. Pagpapatuloy ni John na ginamit niya ang kanyang sitwasyon para makakuha ng pera mula sa akin. Ngayong umaga, narito ako para sabihin sa inyo ang totoo. Huminto siya saglit. Ang buong ballroom ay tahimik na naghihintay. Ang lahat ng tsismis na yon ay kasinungalingan. Isang bulungan ang kumalat sa mga manonood. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang panga ni Don Ricardo ay lalong tumigas. "Ang totoo," sabi ni John, ang boses ay lalong lumakas, "ay ako ang may kasalanan.
Ako ang nagkamali. Sa isang public event, hinamak ko si Miss Reyes. Minaliit ko ang kanyang pagkatao ng walang basihan. Isang pagkakamali na hinding-hindi ko mapapatawad sa aking sarili. Napasinghap si Aya. Hindi ito ang inaasahan niya. At ang tungkol sa tulong pinansyal na ibinigay ko para sa kanyang ina. Ginawa ko yun, hindi bilang tulong, kundi bilang isang maliit na bayad sa isang napakalaking utang. Isang utang na hindi lang sa akin, kundi utang ng buong pamilya Castillo. Dito na nagsimula ang kaguluhan. Nagbulungan ang mga reporter. Si Don Ricardo ay dahan-dahang tumayo, ngunit pinigilan siya ng mga security. Si Bianca ay namutla. Ang ngiti ay tuluyan ng nabura sa kanyang mukha. Inilabas ni John ang isang kopya ng mga lumang dokumento. Maraming dekada na ang nakalipas. Ang pundasyon ng yaman ng aming pamilya ay itinayo sa isang lupain sa Davao. Isang lupain na hindi sa amin. Isang lupain na pag-aari ng pamilya Reyes. Isang bomba, isang katotohanang sumabog sa harap ng buong bansa. Ang mga paraan kung paano nakuha ng aking lolo, ang lupang yon ay questionable. At bilang tagapagmana ng pangalang Castillo, responsibilidad kong itama ang kasaysayang ito. Itinaas niya ang kanyang kamay para patahimikin ang nagkakagulong mga tao. Dahil dito, ipinapaalam ko sa lahat na magtatatag ako ng isang trust fund. Ililipat ko ang isang malaking porsyento ng aking personal na mana para ibalik sa pamilya Reyes ang katumbas na halaga ng lupang kinuha sa kanila, kasama ang interes sa loob ng 50 taon. Hindi na nakatiis si Bianca. Tumayo siya, ang muka ay puno ng galit at nag-walkout sa ballroom, sinundan ng mga kamera. Ngunit hindi natinag si John. Pangalawa, sabi niya, dahil sa hindi pagkakasundo sa mga prinsipyo, ipinapawalang bisa ko na ang aking engagement kay Miss Bianca Vergara. Humarap siya muli sa pangunahing kamera. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita si Aya sa kabilang screen. May bahid ng luha sa mga ito, ngunit meron ding kapayapaan. This is not charity. This is not pity. Ang boses niya ay basag, ngunit puno ng sinseridad. This is justice. At ito ang aking public apology. Hindi lang kay Aya, kundi sa buong pamilya Reyes. Patawarin niyo sana ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod na siya at umalis sa entablado. Iniwan ang isang bansang hindi makapaniwala, isang pamilyang nawasak at isang babae sa isang maliit na apartment na tahimik na umiiyak sa harap ng telebisyon. Ang mga luha niya ay hindi na dahil sa galit o sakit. Ito ay luha ng pagkamangha, luha para sa isang dangal na isinuli, at luha para sa isang kaluluwang sa wakas ay natagpuan ang daan pawi. Ang press conference ni John Miguel Castillo ay parang isang lindol na yumanig sa mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan. Sa loob ng 24 na oras, siya ang naging headline ng bawat dyaryo, ang tanging laman ng bawat news program. Ang pamilya Vergara ay agad na umatras mula sa merger. Naglabas ng isang maikling pahayag na nagsasabing irreconcilable differences. Si Don Ricardo Castillo ay hindi na muling nagpakita sa publiko. Ang sabi-sabi, nagkaroon ito ng mild stroke dahil sa kahihiyan at galit. Ang Castillo Corporation ay nawalan ng bilyon-bilyong halaga sa stock market. At si John Miguel, tinupad ng kanyang ama ang banta nito. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang posisyon bilang CEO, ang kanyang mga bank account, ang penthouse sa Makati, ang mga sports car, ang pangalang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng pagkawala ng lahat ng material na bagay, isang bagay ang kanyang natagpuan, kapayapaan. Lumipat siya sa isang maliit na kondo na nabili niya gamit ang sarili niyang pera noong bata pa siya, ang tanging pag-aari na hindi nakapangalan sa korporasyon. Mula sa pagiging isang bilyonaryo na may mga katulong para sa lahat ng bagay, natutunan niyang mamalengke.
magluto ng sarili niyang pagkain, maglaba ng sarili niyang damit. Isang hapon, habang nasa palengke at medyo nalilito, kung paano pipiliin ang pinakasariwang isda, isang matandang tindera ang ngumiti sa kanya. Ikaw yung sa TV, di ba? Yung binatang Kastilyo? Tumangulang si John, naghahanda para sa posibleng panghuhusga. Alam mo, iho, sabi ng matanda, ang yaman nawawala, ang kapangyarihan lumilipas. Pero ang ginawa mo, ang pag-amin sa pagkakamali at paghingi ng tawad, bihira yan. Huwag kang mag-alala, mas mayaman ka pa rin sa karamihan. Sa unang pagkakataon, ngumiti si John ng totoo. Isang ngiti na galing sa puso, hindi sa yaman. Sa kabilang banda, ang buhay ni Aya ay nagbago rin. Ang mga dating nanghuhusga sa kanya ay naging mga taong humahanga. Ang mga dating nagbubulungan ay ngayon bumabati sa kanya ng may respeto. Naging simbolo siya ng lakas at dignidad. Inulan siya ng mga alok para sa interview sa TV, sa dyaryo, sa radyo, mga alok para maging endorser ng mga produkto. Ngunit tinanggihan niya ang lahat. Ang tanging gusto niya ay katahimikan. Ang trust fund na itinatag ni John ay totoo. Kinausap siya ng mga abogado. Ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Isang halaga na sapat para mabuhay ang 10 henerasyon ng mga Rays. Ngunit hindi niya ito ginalaw. Para sa kanya, ang public apology ni John, ang pagbabalik ng kanilang dangal, ay higit pa sa sapat. Nagpatuloy siya sa kanyang simpleng buhay, nagtrabaho sa karinderya, nag-alaga sa kanyang ina, na ngayon ay nasa Maynila na para sa mas magandang gamutan. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Luz, na itanong ng kaibigan niya Tanya, Aya, hindi mo ba siya naiisip? Alam ni Aya kung sino ang tinutukoy ni Luz. Umiling si Aya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Maraming nangyari, Luz. Ang sakit. Mahirap kalimutan. Pero pinatawad mo na ba siya? Hindi agad nakasagot si Aya. Kinabukasan, may dumating na sulat para sa kanya. Isang simpleng puting sobre. Walang pangalan ang nagpadala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, isang piraso ng papel. Isang sulat kamay na pamilyar sa kanya mula sa mga dokumentong nakita niya. Walang mahabang paliwanag. Walang mga pakiusap. Isang simpleng tanong lang. Pwede ba kitang makita sa isang maliit na coffee shop? Hindi bilang isang kastilyo, kundi bilang si John lang. Sa ilalim may isang address at isang oras. Hinawakan ni Aya ang sulat sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay nagtatalo. Ang isip niya ay nagsasabing, huwag. Ngunit ang puso niya ay may ibang sinasabi. Ang coffee shop na sinabi sa sulat ay maliit at simple, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ni John Miguel Castillo noon. Nakatago ito sa isang tahimik na eskinita sa Quezon City, isang lugar kung saan ang mga tao ay pumupunta para magbasa ng libro, hindi para magpakita. Pagpasok ni Aya, agad niya itong nakita. Nakaupo sa isang mesa sa pinakasulok, malapit sa bintana. Nakasuot lang ito ng isang simpleng itim na t-shirt at maong. Wala na ang mamahaling relo, ang aroganteng tindig. Sa harap niya, isang tasa lang ng kape. Mukha siyang pagod, ngunit sa kanyang mga mata, may isang kapayapaan na hindi pa nakikita ni Aya dati. Humigop siya ng hangin bago lumapit. Nang makita siya ni John, agad itong tumayo. May bahid ng gulat at pasasalamat sa kanyang mukha. Aya, salamat sa pagdating, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumango lang si Aya at naupo. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Tanging ang tunog ng paggawa ng kape at ang mahinang musika sa background ang maririnig. Hindi ito ang nakakabinging katahimikan ng galit, kundi isang katahimikan ng pag-aalinlangan. Si John ang unang nagsalita. Kamusta na ang nanay mo? Mabuti na siya, sagot ni Aya. Nagsimula na ulit siya sa chemo. Sabi ng doktor, malaki ang pag-asa. Mabuti naman kung ganon,
sabi ni John, at nakita ni Aya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Muli, katahimikan. Ang tungkol sa trust fund, panimula ni Aya. Huwag mo nang isipin yon, mabilis na sabi ni John. Hindi ko yon ginawa para tanggapin mo. Ginawa ko yon dahil iyon ang tama. Kahit kailan mo pa gustong gamitin o kahit hindi mo na gamitin, naroon lang yon para sa pamilya mo. Tinitigan siya ni Aya. Bakit mo ginawa ang lahat ng yun, John? Ang press con, sinira mo ang buhay mo. Ngumiti si John, isang maliit at mapait na ngiti. Ang totoo, Aya, ngayon ko lang nabuo ang buhay ko. Ang buhay na yon, ang Castillo Empire, hindi pala sa akin. Isa lang akong tagapagmana ng isang bagay na hindi ko pinaghirapan at itinayo sa maling paraan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Siguro, kailangan ko lang munang sirain ang lahat para malaman kung sino talaga ako kapag wala na ang mga iyon. Sa mga salitang iyon, may biglang nagbago sa puso ni Aya. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting natutunaw. Napapalitan ng isang damdamin na hindi niya pa kayang pangalanan. Pag-unawa, marahil awa. Hindi madali ang ginawa mo, mahinang sabi ni Aya. Hindi rin madali ang pinagdaanan mo, sagot ni John. Tinititigan siya ng diretso sa mata. At wala akong karapatang humingi ng tawad pagkatapos ng lahat. Gusto ko lang malaman kung okay ka na. Nakita ni Aya ang bigat sa kanyang mga mata, ang pagsisisi na dala-dala nito. Hindi ito ang mayabang na lalaki sa ballroom. Hindi ito ang aroganteng bilyonaryo. Ang nasa harap niya ngayon ay isang tao lang. Isang taong nagkamali at sinubukang itama ito sa abot ng kanyang makakaya. Huminga ng malalim si Aya. Hindi madaling magpatawad, John. Sabi niya, dahan-dahan, bawat salita ay may bigat. Maraming nasira, maraming sakit. Nakita niya ang paglungkot sa mukha ni John. Akala nito ay isang pagtanggi. Pero, dagdag ni Aya, at sa pagkakataong ito, isang maliit na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero sinimulan mo ng gawing posible. Sa mga salitang iyon, parang nabunutan ng tinik si John. Isang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ang biglang gumaan. Hindi ito isang ganap na kapatawaran, ngunit ito ay isang simula. Isang siwang sa pader na matagal nang nakasara. Nagpatuloy ang kanilang usapan tungkol sa mga simpleng bagay, sa mga pangarap ni Aya na bumalik sa pag-aaral, sa mga bagong karanasan ni John sa pamamalengke. Tumawa sila. Sa unang pagkakataon, parang dalawang ordinaryong tao lang sila na nagkakape. Nang paalis na sila, habang nakatayo sa labas ng coffee shop, sa ilalim ng papalubog na araw, nagkaroon muli ng alanganing katahimikan. Salamat ulit, Aya, sabi ni John. Tumango si Aya. Pwede ba? Pwede ba kitang makita ulit? Tanong ni John. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan na parang batang nagpapaalam. Para lang mag-usap pa. Hindi agad sumagot si Aya. Tumingin siya sa malayo. Ang hinaharap ay hindi pa rin malinaw. Marami pang sugat ang kailangang maghilom. Ngunit nang tumingin siyang muli kay John, dahan-dahan siyang tumango. Ang isang tasang kape ay nasundan pa ng isa at isa pa. Hindi naging madali. Hindi rin naging mabilis. Ang kanilang mga pagkikita ay laging may dalang anino ng nakaraan. May mga araw na tahimik lang sila, ang bigat ng mga nangyari ay nararamdaman pa rin sa pagitan nila. May mga araw na puno ng pag-uusap, dahan-dahang binubuksan ng mga sugat para mahanginan at magsimulang maghilom. Hindi nila ito tinawag na date. Hindi sila magkahawak kamay. Hindi sila nagbitaw ng matatamis na salita. Sila ay 2 taong nasira ng tadhana na sinusubukang buuin muli ang kanilang mga sarili. At sa proseso ay natututong samahan ng isa't isa. Nagsimulang magtrabaho si John bilang isang consultant para sa isang maliit na NGO na tumutulong sa mga magsasaka. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa negosyo, hindi para magpayaman,
kundi para magbigay ng kapangyarihan sa mga maliliit. Nakita ni Aya ang pagbabago sa kanya, ang kislap sa kanyang mga mata kapag ikinukwento niya ang isang community project na naging matagumpay, isang bagay na hindi niya nakita noong siya pa ang hari ng Castillo Corporation. Si Aya naman, sa tulong ng paunang pondo mula sa trust, ay nakabalik sa Ateneo para tapusin ang kanyang huling taon. Ngunit hindi na siya nagmamadali. Ang kanyang pangarap ay hindi na lang para sa sarili niya. Isang araw, isinama ni John si Aya sa Davao. Hindi para bisitahin ang mga lugar ng kanilang masakit na nakaraan, kundi para sa isang proyekto ng NGO. Doon, nakita ni Aya kung paano makisalamuha si John sa mga magsasaka, nakikipagkamay sa mga kamay na may kalyo, nakikinig sa kanilang mga hinaing, umuupo sa sahig para makipagkwentuhan. Wala na ang anino ng aroganteng bilyonaryo. Habang naroon, sa isang tahimik na hapon, dinala ni Aya si John sa isang lugar. Isang burol na natatanaw ang isang malawak na lupain na ngayon ay may mga gusali na. Ito yon, mahinang sabi ni Aya. Ito yung lupa ni Lolo Mateo. Tumayo sila roon nang magkatabi. Pinapanood ang lugar. Walang galit. Walang panunumbat. Tanging isang tahimik na pagtanggap sa nakaraan. Maganda, sabi lang ni John. Sana maibalik natin ang ganda. Hindi sa lupa, kundi sa buhay ng mga tao. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Aya na ang paghilom ay hindi lang para sa kanila. Ito ay para sa dalawang pamilya, para sa isang kasaysayang kailangang isulat muli. Bumalik sila sa Maynila na may bagong ugnayan. Hindi pa rin sila opisyal na magkasintahan, ngunit higit pa sila sa magkaibigan. Sila ay naging magkakampi, mga partner sa pagtatanim ng isang bagong bukas. Pinag-usapan nila ang paggamit ng trust fund, hindi para sa personal na luho, kundi para magtayo ng isang pundasyon. Isang pundasyon na magbibigay ng scholarship sa mga batang katulad ni Aya at tutulong sa mga komunidad ng magsasaka na katulad ng mga ninuno niya. Isang pundasyon na magiging simbolo ng pagkakaisa ng dalawang pangalan, Reyes at Castillo. Isang araw, dumalo sila sa isang maliit na Christmas party para sa mga batang tinutulungan ng NGO sa isang barangay sa Tondo. Pareho silang simple lang ang suot, abala sa pamimigay ng mga regalo at pagkain. Masaya sila. Totoong masaya. Sa gitna ng kasiyahan, isang batang babae, marahil mga 6 na taong gulang, ang lumapit kay Aya, may hawak na drawing. Ate, para po sa inyo, sabi ng bata. Kinuha ni Aya ang papel, isang drawing ng 2 stick figure na magkaahawak kamay sa ilalim ng isang araw na nakangiti. Salamat, ang ganda-ganda naman nito, sabi ni Aya. Ngumiti ang bata at pagkatapos ay tumingin kay John na papalapit sa kanila. May dalang 2 baso ng juice. Tumingin ang bata mula kay John pabalik kay Aya. Ang mga mata ay bilog at puno ng kuryosidad. Ate ganda, tanong ng bata sa kanyang matinis na boses. Boyfriend mo po ba si Kuya Pogi? Biglang namula ang mukha ni Aya. Napatingin siya kay John na narinig ang tanong. Natigilan si John. Hawak ang 2 baso ng juice. Ang ingay ng party ay tila biglang humina. Hindi tumawa si John. Hindi siya umiling. Sa halip ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng pagmamahal, pag-asa at isang katanungan. Tumingin siya kay Aya. Ang mga mata ay nangungusap, malambing at naghihintay. Naghihintay sa kanyang sagot. 1 taon ang lumipas. Ang sikat ng hapon sa Davao ay kulay ginto. Bumabalot sa isang bagong tayong gusali na simple ngunit matatag. Sa harap, isang arko na gawa sa kawayan ang may nakaukit na mga salita. Reyes Castillo Community Center, pagtatanim ng pag-asa. Sa loob, puno ng tao. Mga magsasaka, mga estudyante, mga bata. Ito ang araw ng inaugurasyon. Nakatayo sa isang maliit na entablado si Aya Reyes. Hindi na siya ang natatakot na waiter
o ang galit na biktima. Ang babaeng nakatayo roon ngayon ay isang leader, kalmado, may tiwala sa sarili at may liwanag sa kanyang mga mata. Tapos na siya sa kanyang pag-aaral. Summa cum laude. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Panimula niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hall. Ang gusaling ito ay hindi lamang gawa sa semento at bakal. Ito po ay itinayo mula sa mga buto ng isang masakit na nakaraan. Ngunit tulad ng isang magsasaka, natutunan namin na ang pinakamatabang lupa ay hindi laging madaling bungkalin. Tumingin siya sa mga tao, sa mga mukha na puno ng pag-asa. Natutunan namin na ang kapatawaran ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi pagpili na huwag hayaang sirain ito ang ating kinabukasan. At higit sa lahat, natutunan namin na ang pinakamahalagang pamana na maaari nating iwan ay hindi lupa o pera, kundi isang kwento ng pagbangon at paghilom. Sa isang sulok sa likod, nakatayo si John Miguel. Hindi na siya kastilyo sa mata ng business world. Ngunit sa komunidad na ito, siya ay si Kuya John. Nakatingin lang siya kay Aya. Ang puso ay puno ng pagmamalaki at pag-ibig na hindi na kailangang itago. Pagkatapos ng seremonya, habang papalubog na ang araw, naglakad sila sa dalampasigan na hindi kalayuan. Ang tunog ng mga alon ay parang isang walang katapusang bulong ng kapayapaan. "Ang galing mo kanina," sabi ni John, habang magkatabi silang naglalakad sa basang buhangin. Ngumiti si Aya. "Natuto lang sa pinakamagaling na consultant na kilala ko." Huminto sila sa paglalakad. Humarap si John kay Aya. Dahan-dahan, kinuha niya ang mga kamay nito. Ang mga palad nila ay perpektong magkalapat. Walang singsing, walang mga pangako na isinisigaw sa mundo. Tanging ang init ng kanilang mga kamay at ang pag-unawa sa kanilang mga mata. "Naaalala mo ba yung tanong ng bata sa tondo?" Mahinang tanong ni John. Tumango si Aya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya sinagot ang tanong na yun noon. Sa halip, nginitian lang niya ang bata at ibinaling ang usapan. Ngunit sa pagitan nila ni John, ang katahimikang iyon ay isang sagot na rin. "Aya," sabi ni John, ang boses ay puno ng emosyon na kanyang pinigilan sa loob ng 1 taon. "Hindi ko na kayang ibalik ang lupang nawala sa inyo. Hindi ko kayang burahin ang sakit na idinulot ko, pero maipapangako ko sa iyo ang lahat ng araw na darating. Nagagawin kong paraiso ang anumang lupang tatapakan nating dalawa." Tumingin si Aya sa kanilang mga kamay na magkahawak, pagkatapos ay sa mga mata ni John. Ang mga matang dati puno ng kayabangan, ngayon ay puno na ng pagsamba. "Hindi ko kailangan ng paraiso, John." Hinaplos niya ang pisngi nito. "Ikaw lang, sapat na." Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Sa paglubog ng araw sa Davao, sa lupain na naging saksi sa kanilang sakit at paghilom, hinalikan ni John si Aya. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na nagsasabi ng pasasalamat, ng pagsisisi, at ng isang pag-ibig na isinilang hindi mula sa karangyaan, kundi mula sa mga abo ng nasirang dangal. Natagpuan nila ang wika na hindi itinuturo sa paaralan, isang wikang nauunawaan lamang ng 2 pusong natutong magpatawad, ang wika ng puso. At dito nagtatapos ang kwento ng isang hardin at ng 2 pusong natutong muling magmahal. Maraming salamat, kapuso, sa iyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali. Salamat sa pagsama mo sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang mga huling sandali ni Don Ricardo, hindi ko maiwasang hindi maramdaman ang bigat at ang tamis ng kanyang pamamaalam. Sapagkat ang bawat kwento, para sa akin, ay may pinaghuhugutang katotohanan. Maaring isang alaala, isang pangarap, o isang panalangin na sana'y mayroong mga luz sa mundo na handang maging liwanag sa gitna ng dilim. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-asa, na kahit ang pinakamatigas na lupa ay kayang usbungan ng bagong buhay.
Ito ay tungkol sa kapatawaran, lalo na ang pagpapatawad sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-ibig na kayang maging isang maliit na kandila sa pinakamadilim na gabi. Ngunit bago tayo magpaalam, nais kong iwan sa iyo ang isang tanong. Para sa iyo, kapuso, kaya mo bang patawarin ang isang taong labis na nagkasala sa iyo para sa sarili mong kapayapaan? Inaanyayahan kita na ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang iyong boses ay mahalaga sa ating komunidad. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.